Tayo na po ay dadako sa ating mga prayer request. Akin na po binubuksan na ating ang mesa upang ating po sabihin ang ating mga kahilingan at pasasalamat. Pwede na po tayong tumayo para sa ating mga kahilingan. Kasi nung Sabado, galing pagsimba, after lunch, natulog ako. Pag-isip ko, akala ko nag-lindol. Sumigaw ako, Maria, Maria, nag-lindol. Yung wala nag-ikot yung bahay. Tapos, nang umupo ako sa katre, nagsuka. Sabado, Linggo, ganun din, hindi ako makatakiling pagkita. Tapos, kabila naman, ganun. Nabinungan ako dahil sa doktor. Salamat sa Diyos, hindi ko nakapunta doon sa hospital. Nag-pray lang kami. Thank you, Lord. At saka, kalawa, hinihingi ko po sa inyo na tulungan ninyo ako sa anak ko, si Brenda, kasi nakuha din yung result na nabasa sa doktor, whether ikimo siya o hindi. Alam mo naman ang ikimo, mahirap kung mahina ang sistem niya ng tao. So please, tulungan ninyo kami na sana hindi na siya mag-chemo. Kung may gamot man, oral na lang kasi injection yun, yung chemo. At saka sana, natanggal na yung cancer cell sa breast niya lahat, na walang naiwan. Kasi mahirap na kumala. So yung i-pray ko sa inyo, pag tatlo, sana yung anak ko, si Boy, si Baby, simple sila pag-uwi, magbakasyon sila. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa ating dakilang Diyos sa paggabay niya po sa aking pong sambahihan, sa bawat oras po ng aming mga buhay na kami ay patuloy namin ang pagbabayan. Salamat din po ako dahil magaling na po si Kiko. Ayan, kasama ko natin. 2 linggo po yung inuupuan. Nilagnat din po siya. Nag-text po sa akin si Sister Sandy Lubinaria na isama daw po natin sa panalangin yung kanyang asawa, si Brother Jerry Lubinaria, na may sakit daw po. Isama po natin siya sa panalangin. Kayo din po si Sister Sandy. At nag-text din po sa akin yung isang kapatid natin dito, lagi umuupo, ng ating bisita si Sister Yoli Eno, na nagte-therapy po siya sa ano po yung tumor niya po sa brain. Hindi daw po siya makasimba ngayon dahil nagsusuka siya. Galing daw po siya sa therapy kanina. At masama daw po ang kanyang pakiramdam. So, humihiling po siya na atin po siyang ipanalangin. Ganon din po si Brother Alex Caballero. Yung kanya pong allergy, patuloy daw po natin panalangin sa Panginoon na gumaling na po. Ayun lang po mga kapatid.
Magandang gabi din sa ating lahat. Ako, pinasasalamatan ko rin ang Panginoon dahil sa kanyang pag-iingat sa akin sa mga lakad na aking pinuntahan at madali ko rin namang nakuha ang aking pangangailangan doon sa embassy. Kaya pinasasalamatan ko ang Panginoon. At ngayon ay hinihiling ko din na ipag-pray natin si Cesar, si Pastor Cesar, dahil for operation siya ngayong February 16. February 16, tatanggalin ang lesions ng kanyang adrenal gland. Kaya isama natin siya sa panalangin na sana maging maayos naman ang kanyang ang operasyon na gagawin. Kaya nila ako pinamamadali na pumunta doon dahil dito siguro sa kanyang pangangailangan. Sana din ibigay sa akin agad ng UK ang visa na aking hinihingi. Sino pa po? At po tayo nahiya sa ating mga kahilingan at pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon yung pinanalangin natin nung gumaling na rin siya. Saka yung baby namin may sinat ngayon, may lagnat siya. Sama po natin sa panalangin. Saka yung mga ako, yung dalawang pang ako sa pamangkin, may lagnat din si Har, saka si GR. Sama po natin sa panalangin. Maraming salamat. Sama po natin sa dalangin yung una po yung jail ministry. Ito po iniwan ni Father John sa akin. So, sama po natin sa dalangin mga kapatid na ang gawa ito ay magpapatuloy. Kasama po yung mga kasamahan po sila Sir Julie, walang sawang laging nagyaya, at lahat ng mga grupo na sana bigyan kami ng Panginoon na laging buting pangatawan. At yung mga buti lang katotohanan na napakinggan ng mga preso ay maging baon-baon nila pagdating sa kanilang paglaya. Hanapin nila ang Panginoon sa kanilang buhay, paglaya kanila. Sama ko natin sa dalangin yung ating gawain ng Iglesia na nakapala ng kabuuan. Ngayong April 28 hanggang 2011, magkaroon tayo ng krusada uli. Dalangin natin ang bawat zone na sila mga siwat sa mga Grand Sabbath School at sa paghahagilap po ng mga estudyante ng Voice of Prophecy na mapa-enroll sila hanggang sa matapos, magkaroon sila na magtatapos. Sana po idalangin natin ang ating mga speaker na mga siwa at sa pagtatapos mo nito ay marami pong mga kaluluwa ang marating natin sa Panginoon. Salamat po. Sino pa po? Magandang gabi po. Sama rin po natin sa panalangin yung baby ko kasi medyo meron po siyang sinat niya. Salamat po. Pangalan po ng baby ko, Grace. Sama natin sa dalangin mga kapatid ang nasalanta ng Lindol sa Negros at doon din sa amin sa Cebu. Pero maraming salamat din na hindi naman naapektuhan ang aming mga kamag-anak doon. Kaya salamat ako sa Panginoon. At sa pangalawa ay aking mga apo nawa ay anyayahan sa nahimukin ng Banal na Espiritu na sila ay makarating din dito sa Banal na Sambahan upang sama-sama na purihin natin ang
Isama po natin sa panalangin ang ating mga kaibigan sa bilangguan. Humingi po sila ng tulong para po sa ating panalangin si Brother Espanya Gerald. Ang kaso daw niya po ay hihiring daw niya next week na siya ay makalabas na. Ganon din po si Brother Elmer Dagyo. Gusto na daw po niya umuwi sa probinsya, kaya sana po daw sama daw natin siya sa panalangin para daw siya ay makalabas na. Hiring din daw po niya next week. Gayon din si Sister Celia Arrogante. Isama din daw natin siya sa panalangin na manalo sila sa kaso. Kasi yung isa daw na humabol sa kanila ay nakulong na. Yung isa pa daw, magkaharap pa daw sila. Yun, isama natin siya sa panalangin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil halos 3 weeks na wala akong balita sa anak ko. Nag-aalala kami. Dinalangin ko sa Panginoon isang gabi na sana mabalitaan ko naman kung anong kalagayan niya kahit text lang. Dininig ka ng Panginoon kasi Monday ko release sa Panginoon. Na madaling araw, 2:30 na madaling araw, tumawag siya. Nasa maayos siya kalagayan, nasa Italy siya. Biyahe na nila ng Spain, kaya maayos naman daw ang kalagayan niya. Kinamusta ko yung mga amo niya, mabait naman daw sa kanya, lalo yung chipong nila. Pag daw yung mga pagkain na hindi dapat kainin, pinagluluto pa siya ng special. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya kasi mababait ang mga kasama niya. Tsaka patuloy po natin idalangin ang nalalapit na result ng board exam. Sana nakapasa naman ang mga bata. Salamat po. Sino po po? Brother Paz. Ipag-pray po natin ang daddy ko na malapit na po siya umuwi. Hindi pa po namin sigurado na kung kailan po siya umuwi. Tapos po, gabayan po ni Jesus si daddy papauwi po dito at makabalik po siya doon ng ligtas. Kung wala na po, ating pong hatiin ang ating pong grupo sa 4. Tayo'y marami-rami ngayon. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Sa Group 1 po, si Brother Paz. Sa Group 2, si Brother Rigos. Sa Group 3, si Brother Danny. Sa Group 4, Brother Julio. Group 3, mula dito hanggang kay Sister Putal, Brother Danny. Doon po si Brother Julio.